mahabagin tulad ng Amang mahabagin sa atin. Ang ebanghelyo ngayon ayon kay San Lucas ay hinahamon tayo na umibig sa paraang hindi natin nakasanayan o hindi pangkaraniwan. Ang karaniwan ay pagpapakita ng pagmamahal sa mga taong nagpaparamdam at nagpapakita din sa atin ng pagmamahal. At sa mga taong masasama naman sa atin ay pagganti o galit ang ibinabalik natin. Subalit kakaiba ang itinuturo ni Jesus. Nais niya sa kanyang mga tagasunod na gantihan ng kabutihan at pag-ibig ang mga gumagawa ng kasamaan. Isang radikal na pagtuturo ang pinapahayag sa ebanghelyo ngayon na sinasabi ng Panginoon. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang napopuot sa inyo. Hindi ito ang karaniwang itinuturo sa ating kapanahunan na nagpapalaganap ng pagkamuhi at paghihiganti. Ipinakita ni Jesus na kayang talunin ang kasamaan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan tulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang kapanahunan. Sa katauhan niya ay makikita na ang pag-ibig ay isang revolusyonaryo at kayang baguhin ang nakasanayan nating takbo ng mundo. Ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika, ang tao ay dapat sumunod sa batas moral na nagbubunsod sa kanya na gumawa ng mabuti at iwasan ang masama. Ang ganitong kautusan ay nagsasalita sa kanyang budhi. Ang ating budhi o konsensya ay ang munting tinig sa ating mga puso na nagtuturo sa ating piliin ang mabuti at iwasan ang masama. Sa mga pagkakataong nahahamon tayo, sa mga pagpili ng tugon na gagawin natin, sa mga sitwasyon na kinalalagyan natin, gawin nating gabay kung paanong naging mabuti din sa atin ang Diyos. Sa kabila ng ating kahinaan at kasamaan, hindi naman tayo sinukuan ng Diyos. Punong-puno siya ng pangunawa at kagandahang loob. Kung atin lamang pagtutuunan ng pansin kung paanong hindi tayo pinabayaan ng Diyos kahit hindi natin siya pinahahalagahan. Sagana sa habag ang Diyos sa atin at nais niya na tayo ay yayain sa ganitong pamantayan. Bakit kailangan natin ang habag ng Diyos? Dahil tayo'y nagkasala. Naranasan ng mga Israelita ang labis na kahirapan mula nang inalis sila ng Diyos sa Ehipto dahil na rin sa kanilang pagsamba sa gintong guya. Subalit, sa kabila nito, ipinahayag pa rin ng Diyos kay Moises, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Ito ang pinatunayan sa atin ng kasaysayan sa Lumang Tipan sa Biblia. Ang mga Israelita na paulit-ulit ang pagkakasala at pagsuway sa Diyos ay patuloy pa rin kinahahabagan ng Diyos. Ayon pa sa Dives in Misericordia ni Papa San Pablo Ikalawa, sapagkat ang habag ay isang natatanging uri ng pag-ibig na maaari din nating tawaging ikalawang pangalan ng pag-ibig. Ito marahil ang kinakailangan ng ating mundo ngayon, ang pag-ibig na nagdadala ng habag sa kapwa. Maaari nating pag-isipan ang mga hamon na ito sa pagiging mahabagin tulad ng Diyos. Una, alalahanin natin na walang perpektong tao. Lahat tayo'y may kahinaan
at nagkakamali, ngunit hindi tayo sinukuan ng Diyos. Binibigyan niya tayo lagi ng pagkakataon na magbago at bumawi sa ating mga pagkakamali. Ikalawa, bawat tao ay may mga pinagdaraanan sa buhay. May kwento ang bawat isa sa atin, kaya hindi natin pwedeng gawing pamantayan ang ating sariling karanasan at kakayahan. Ang Diyos lamang ang higit na nakakakilala sa bawat isa sa atin. Kaya nga, tularan natin ang pangunawang binibigay ng Diyos sa atin. At ikatlo, ibinigay ng Diyos sa atin ang sakramento ng pangungumpisal o pakikipagkasundo. Kaya't matuto tayong umamin at magsisi sa mga kasalanan at ipadama din natin sa ating kapwa ang pagpapatawad at awang ibinigay ng Diyos sa atin. Kung paanong kinahabagan tayo ng Diyos, gayon din ang ibigay natin sa ating kapwa.